Nilabas na yung official lineup nitong Barangay Ginebra na gagamitin dito sa commissioner dito sa Governor's Cup at mukhang wala na dun itong si Jared Dillinger at itong si Aljon Mariano. Ang kompletong lineup nila na gagamitin ay si Maverick Hanmisi, Jeremiah Gray, RJ Abarientos, L.A. Tenorio, Paul Garcia, Scotty Thompson, Nards Pinto, Isaac Go, Stephen Holt, Ralph Koo, Von Pesumal, Raymond Aguilar, si Jason David, Japet Aguilar, si Justin Brownlee at si Ben Adamos at nandun din si Jamie Malonzo kahit na ito ay nasa reserve list dahil mayroong injury. So mukhang ganyan ngayon ang sitwasyon dito sa Barangay Ginebra at itong si Jared Dillinger at Aljon Mariano ay parang na-release na. Technically nasa Ginebra pa rin sila dahil mga free agents pero yung rights nasa Ginebra pa rin. Pero dahil matagal nang hindi naglalaro ang dalawang nabanggit, mukhang hindi na magpagtataka kung ito'y bibitawan talaga na ng tuluyan ng Ginebra o baka i-trade na dito sa Terra Firma at Northport. Malamang susunod na dyan itong si Jason David at itong si Raymond Aguilar. Tandaan natin itong guard nila na si Donald Gomaru ay hindi rin nirenew ang kontrata at itong si David Morel ay pinakawalan na rin officially ng Barangay Ginebra. So ibig sabihin marami-raming players na inalis ng Ginebra, si Mariano, si Dillinger, si Gomaru at si Morel at malamang masama pa itong si Aguilar at si Von Pesumal at si Jason David. Yung iba dyan sigurado ite-trade ng Ginebra pero mukhang malinaw senyales dito na ang Gene Kings ay gustong magpabata at yan ang dahilan kung ba't gumagawa sila ngayon ng ganyang mga klaseng movements. So tignan na lang natin kung sino pang mga players ng Ginebra ang mawawala at kung sino naman ang kanilang ipapalit sa mga nabanggit. Magpapalit nga ba ulit ng import ang San Miguel Beer? Kung inyong maaalala, itong kanilang Lithuanian import ay pinalitan itong si Memphis Grizzlies guard Jordan Adams. Pero may mga insiders na nagsasabi na baka hindi rin magtagal itong si Adams dahil ang laro nito ay isang shooting guard. At alam natin na marami ng mga guards ang San Miguel. Ang kinakailangan daw ng San Miguel ngayon ay isang malaking player. Kung titignan ninyo yung power forward ng San Miguel, nandyan lang si Vic Manuel, si Don Troliano na parehong 6'3", at si Rodney Brondial na 6'5". Pero tignan ninyo yung lineup for example ng Ginebra na may Ben Adamos na 6'7". Pag bumalik na si Jamie Malonzo, 6'6" yan, si Japet Aguilar. Alam natin, ang tangkad din yan, si Isaac Go. Ang Magnolia, kinuha nga si Xavier Lucero. Ibig sabihin, lumalaki na yung mga PBA teams pero itong San Miguel ay hindi pa rin. Kaya mukhang nagkamali daw ang San Miguel ng pagkuha ng import. Dapat ang kinuha nila ay yung inside ang laro. Magaling daw na scorer itong si Jordan Adams pero hindi na pa natin natitiyak kung yan talaga ay magiging fit sa San Miguel. At ang San Miguel may history na yan na palaging nagpapalit ng import. Alam natin nagkakaproblema sila madalas pagdating ng Governor's Cup at nito na lamang Commissioner's Cup sila nagkaroon ng maayos na import ito si Benny Boatwright. Yun nga lang nagkaroon ng Achilles injury. So tignan natin kung magtatagal nga itong si Jordan Adams at kung iyan ang gagawin na resident import ng San Miguel o magpapalit na naman sila. Kung kayo'y SMB fan, familiar na kayo sa history ng San Miguel pagdating dito sa mga imports na maya't maya ay pinapalitan nila. Kaya wag na tayong magulat kung ito'y mangyari ulit. Lalo na at wala silang movement so far na ginagawa dito sa kanilang lineup. Hindi katulad ng inaasahan na kukunin nila yung mga big men ng Northport. Mukhang sa ngayon ay standby muna ang San Miguel at yung ding same lineup na yon ang kanilang gagamitin ngayon dito sa Governor's Cup. Ang Phoenix Jewel Masters ay maraming mga problema pagdating sa finances. Alam na natin yan at yan ang dahilan kung ba't marami daw mga kumpanya ngayon ang tumitingin kung maa-acquire nila ang nasabing PBA Ball Club. Alam natin ang gusto ng PBA na mag-expand at magdagdag ng mga teams. Pero mukhang ang gustong gawin ng mga gustong sumali sa PBA ay bili na lamang yung existing na koponan kasi nga naman mas madaling bumuo ng isang team kung ito ay meron ng mga players. Katulad ng Converge, instead na bumuo sila ng sariling team, binili na lang nila Alaska dahil nandun na yung mga core players nito plus yung draft picks. So nakita natin mas madaling nakabuo sila ng team na naging competitive. At yung daw mga gustong sumali sa PBA, ganyan ang gustong gawin. Ang Phoenix ang isa doon sa mga top candidates na posibleng bilhin ng mga kumpanya ngayon dahil syempre nandiyan si Jason Perkins, si Tyler Teo,
yung draft pick nila na si Kyle Balungay, si Richie Rivero at iba pa. Ang tanong na lamang ay kung hanggang kailan ito magtatagal sa PBA. Merong mga reports na baka hindi na sila masyadong magtagal dito eventually, pero abangan natin kung ano mangyayari. Tandaan natin sa Alaska, matagal na pabalitan na ito'y mabebenta. Palaging nagde-deny noon pero eventually nakita natin yung naging resulta at itong ang team na to ay binenta. So hindi na nakakagulat yan. So abangan na lang natin kung ano mangyayari dito pagdating sa sitwasyon nitong Phoenix Football Masters kung sila nga ay mawawala dito sa PBA at bibili ng ibang kumpanya. Kung mga kumpanya lang na may interest sa Phoenix, marami dyan syempre. So hindi na nakagugulat kung ito'y mangyari. Pero syempre dito sa season na to, tuloy pa rin ang participation ng Phoenix Football Masters. Kaya abangan natin kung ano magiging resulta ng kanilang mga player movements ngayon lalo na. At itong Phoenix ay determinado na maging maganda papakita. Ready na ang Magnolia Chicken Templados para sa pagbubukas ng PBA Governors Cup. At masasabi natin na very much competitive yung lineup na nabuo ni Coach Chito Victolero. Ang siguro na lang tatanggalin dyan kung sakaling magka-trade sa Magnolia ay itong sila Jed Mendoza at Russell Escoto. Pero itong mga main players nila ay mukhang mananatili muna. Itong kay Paul Lee parang natigil na yung mga trade rumors dahil mukhang gusto ng management na manatili siya dyan kasama si Mark Baroka para i-guide yung bago nilang guard na si Jerome Lastimosa. Samantala itong kay Calvin Abueva, ang pagkaalam natin tuloy pa rin yung pag-trade dyan para sa Converge Fiber Xers. Pero hanggat wala pang kasunduan kung sino magiging kapalit, ay mananatili munang ito si Abueva dito sa Hot Shots. Well, of course, mga professional naman yan. So kung saang team nandiyan si Abueva, doon niya ipapakita yung kanyang kayang gawin. Pero yan ang isang trade na pwede nating maasahan na mangyari anytime. Dahil parang pinag-uusapan na lang dyan ay kung sino magiging kapalit ni Calvin Abueva. Pero yung iba nilang players parang okay na. So mukhang sa ngayon masasabi natin na maganda yung naging off-season dito sa Magnolia Chicken Templados dahil nakakuha sila ng big man na kailangan nila. Itong si Xavier Lucero at itong guard na si Jerome Lastimosa para bumata yung kanilang backcourt. Kaya sa tingin ko magiging okay ito para sa Magnolia Chicken Templados at itong klaseng lineup na to ang kinakailangan talaga ni Coach Chito Victolero dahil ngayon yung pressure nasa kanya na para manalo. So abangan natin kung maitutuloy niya to dahil pag hindi pa nag-champion dito Magnolia, baka lumakas na talaga yung panawagan na palitan siya dahil ginagawa na ng management ang lahat para ibigay dito sa Magnolia at masiguro na sila ay magkakaroon ng mas malakas na tsansa na magkampiyon dito sa Governors Cup. So nandito na yan kay Coach Victolero kung magagawa niya yan. Shoutout kay Joseph Pineda, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, RG Bueno at Dalina family, Lolito Kakayan, Katsakino Dokusin, Edwin Carmona Jr., Michael D., Alicia Garcia, Ireneo Salangsang, Malyari Mascarinas, Anthony Alon family, Dexter Domer, Enju, Jason Mendoza at sa iba pa nating taga-subaybay.